Ngayon ay meron po tayo ditong isang napakalaking balita na bumubulaga sa ating mga headlines na hindi po tungkol sa presyo, kundi tungkol po sa mismong tao sa likod ng Ripple. Ang ating CEO na si Brad Garlinghouse ay formal na pong kinilala bilang Business Leader of the Year para sa taong ito, 2026. Ang sabi po sa title ng CoinGape dito ay Ripple CEO Brad Garlinghouse honored as Business Leader of the Year. Ang parangal na ito ay nanggaling sa isa sa pinaka-prestigyosong institution sa buong mundo. At yan po ay walang iba kundi ang Harvard Business School Association of Northern Carolina. Hindi po ito basta-bastang award na makukuha mo lang sa tabi-tabi. Ito ay ibinibigay sa mga CEOs na nagkaroon po ng significant impact sa kanilang larangan at saka sa community. At sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit si Brad ang napili, ano ang nangyari sa loob ng Julia Morgan Ballroom sa San Francisco, at bakit ito ay isang napakalaking panalo sa buong XRP community. At bago natin na simulan ang ating pagpapaliwanag sa balitang ito, ay i-check po muna natin ang ating daily chart time frame dito kay XRP. At siya po ngayon ay naglalaro sa presyong 1.4432. Ayan po ang kasalukuyang presyo ni XRP kung saan ay umaangat po siya base sa nakikita nating nabubuong candlestick nito sa araw na ito. At ayan, magte-technical analysis po tayo sa bandang dulo na bahagi ng video na ito. Kaya balikan po natin ang ating balita dito at simulan po natin na pag-usapan ang tungkol sa gabi ng mga higante sa San Francisco. Ayan, sabi dito, according to press release, Tuesday night's event at the Julia Morgan Ballroom had more than 250 in attendance. It featured several founders like Ripple CEO Garlinghouse, investors, and alumni in the room. The prize, which was first awarded in 1969, is given to CEOs who have had a significant impact on their field and community. Previous winners have come from the tech, education, and public service sectors. Hence, Garlinghouse is now a part of a legacy of influential leaders. Paliwanag po natin yan mga ka-crypto. Ginanap daw po ang nasabing event sa Julia Morgan Ballroom kung saan mahigit 250 na mga founders, investors, at Harvard alumni ang dumalo. Isipin po ninyo ang dami ng smart money at saka influential people na nasa loob ng kwartong iyon. Ayon po sa press release, ang award na ito ay sinimulan pa noong taong 1969. Ibig sabihin, mahigit 5 dekada na itong tradisyon ng pagkilala sa mga pinakamahuhusay na leader sa tech, edukasyon at saka public service. Sa aking opinyon, napakasarap pong pakinggan na ang isang crypto CEO ay pasok na sa legacy na dati ay para lang sa mga traditional na tech giants at saka public servants. Sa tingin ko, ang award na ito ay hindi lang para kay Brad, kundi para sa buong crypto industry. Ipinapakita po nito na ang blockchain ay hindi na lang isang eksperimento sa basement. Ito ay kinikilala na ng old guard o ng mga elites sa Harvard bilang isang lehitimong sektor ng global finance. Ang pagkapanalo po ni Brad ay isang sampal sa mga nagsasabing ang crypto ay walang patutunguhan. Kapag ang Harvard Business School ang nagbigay sa iyo ng titulong Business Leader of the Year, ibig sabihin ay tanggap na ng akademya at ng business world ang iyong vision. Kaya para sa akin, isa itong legitimacy stamp. Ito ang kailangan natin para mas lalong magtiwala ang mga dambuhalang institution na pumasok sa Ripple ecosystem.
Kung ang CEO mo ay kinikilala ng Harvard, mas madali mong mabebenta ang iyong technology sa mga bangko sa buong mundo. Pag-usapan naman po natin dito ang 10 years of struggle and success. Yan ang usapan po ni na Brad at Chris. Ang sabi po dito, a highlight of the event was a 40-minute conversation between Garlinghouse and Chris Larsen, Ripple's co-founder and executive chairman. The discussion centered on Ripple's journey over the last 10 years. They explained the company's success from a mere startup to a major financial technology player. The excess also discussed its ongoing legal battle with the U.S. Security and Exchange Commission. With the Ripple acquiring numerous fits in the case, it has had larger implications for the crypto industry. Ayan. Isa daw po sa mga highlights ng gabi ay ang 40 minutes na pag-uusap sa pagitan po ni Brad Garlinghouse at ng co-founder. Yan, at ng co-founder at ang executive chairman ng Ripple na si Chris Larsen. Ayan. Nagbalik tanaw po sila sa nakalipas na 10 taon ng Ripple, mula sa pagiging isang maliit na startup hanggang sa maging isang global financial technology player. Siyempre, hindi po nawala sa usapan ang kanilang pakikipaglaban sa US Securities and Exchange Commission. Sa aking opinyon ay nakakamangha ang katatagan ng dalawang ito. Sa loob ng 10 taon, marami ng kumpanya ang sumuko o nag-file ng bankruptcy. Pero ang Ripple ay nananatiling nakatayo. Sa aking palagay, ang kanilang legal battle sa SEC ang naging ultimate test na nagpapatunay kung gaano po katibay ang kanilang pundasyon. Ang katotohanang nagagawa pa nilang makakuha ng mga awards habang nasa gitna ng kaso ay nagpapakita na hindi po sila nagagambala sa kanilang misyon. Sinabi rin po sa ulat na ito na dinoble pa ni Brad ang kanyang advocacy sa Clarity Act. Ayan, dito po. It is also important to note that in a separate update, Garlinghouse doubled down on his advocacy for the Clarity Act. Ibig sabihin, hindi po siya tumitigil sa pag-pressure sa gobyerno na gumagawa ng malinaw na batas para sa crypto. Ito po ang klase ng leader na gusto nating makita. Hindi lang naghahanap ng profit, kundi naghahanap po ng structural change para sa ikabubuti ng lahat ng players sa industriya. Ang 40 minutes na iyon ay sapat na para ma-realize ng mga attendees na ang Ripple ay hindi lang kumpanya, kundi isang movement para sa transparency sa finance. Sabi naman dito, Garlinghouse attracts praise from participants. Event chairman Ben Dobin noted Garlinghouse leadership and Ripple's role in financial infrastructure. He built Ripple into a company that is redefining the infrastructure of global finance, and along the way took on a legal fight that benefited the entire industry. Dobin said. Meanwhile, Ripple is moving toward making XRP Ledger quantum proof. Ayan. Sabi pa dito, Harvard Business School Professor David B. Yoffie praised Garlinghouse for his focus on scalability. He noted that Ripple CEO has an extraordinary ability to scale a complex platform while maintaining a steadfast commitment to his core vision. Along similar lines, Ripple has continued partnering institutions. Paliwanag po natin yan, hindi lamang daw ang award mismo ang mahalaga, kundi ang mga salitang binitawan ng mga leaders sa event. Sinabi po ni Ben Dobin dito, siya po ang event chairman, na yan, ang kanyang sinabi ay binuo ni Brad ang Ripple sa paraang redefining the infrastructure of global finance. Idinagdag pa niya na ang pakikipaglaban ni Brad sa korte ay nagbigay po ng benepisyo sa buong industriya. Maging si Harvard Professor David B. Yoffie dito
ay pinuri ang scalability skills ni Brad at ang kanyang paninindigan sa kanyang core vision sa kabila ng pagiging complex ng kanilang platform. Ang opinion ko naman tungkol dito ay kapag ang isang Harvard professor, ayan, gaya po ni David B. Yoffie dito, ang nagsasabing extraordinary ang iyong ability na mag-scale ng kumpanya, dapat po tayong makinig. Ayan, nakikita ko po na ang scalability ang laging problema ng blockchain projects. Pero kay Ripple, nakikita natin ang patuloy na pagpartner sa mga central banks at saka financial institutions. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi nila. Kayang-kaya nilang dalhin ang technology na ito sa mass scale. Yan, meron pang isang board member dito. Sabi rito, board member Vince Lane also highlighted Garlinghouse contributions to the blockchain industry. Lane said that he did not simply participate in the evolution of blockchain. He helped define it. Yan. Siya po ay sabi ni Vince Lane dito ay hindi lamang daw po nakilahok itong si Brad sa evolusyon ng blockchain, kundi sabi niya, he helped define it. Kaya para sa akin, napakalakas po na statement nito. Hindi po siya follower, kundi isang architect. Bilang mga investors ni XRP, dapat po tayong maging kampante na ang kapitan ng ating barko ay itinuturing na definer ng industriya. Hindi po siya matitinag ng FUD o fear, uncertainty, and doubt dahil siya mismo ang gumagawa ng standard kung paano dapat tumakbo ang blockchain sa totoong mundo. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa quantum proof at ang kinabukasan ng XRP Ledger. Nabanggit din po sa event na ito, ang Ripple ay patuloy na gumagalaw patungo sa paggawa ng XRP Ledger na maging quantum proof. Ito po ay isang advanced na hakbang para masiguradong ligtas ang network sa hinaharap laban sa mga supercomputers. Kasabay nito ang patuloy na pagpartner ng Ripple sa iba't ibang institution sa buong mundo. Ang masasabi ko naman tungkol dito ay dito natin makikita ang fast-forward thinking mindset ni Brad Garlinghouse. Marami pong projects ang abala lamang sa marketing at saka hype, pero ang Ripple ay tumitingin na sa mga problema na posibleng mangyari 10 taon mula ngayon, gaya po ng quantum computing threats. Ito ang dahilan kung bakit siya ang business leader of the year. Ang isang tunay na leader ay hindi lang tumitingin sa quarterly reports. Tumitingin siya sa kaligtasan ng kanyang teknolohiya para sa susunod na henerasyon. Kaya sa tingin ko ang pagkilalang ito ay magbubukas ng mas marami pang pinto para kay Ripple. Kung nabalitaan ng mga conservative na bangko sa Europe at Asia, dito po sa Asia, na ang CEO ng Ripple ay pinarangalan ng Harvard. Mas lalo po siyang magiging komportable na gamitin ang XRP Ledger para sa kanilang settlements. Ang award na ito ay nagsisilbing bridge o tulay sa pagitan ng magulong mundo ng crypto at ng formal na mundo ng global banking. Si Brad Garlinghouse ay hindi na lamang po siya isang crypto guy. Siya na po ay isang established global business leader. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga XRP holders? Bagamat wala pong chart dito na kanilang ibinahagi, ang sentiment ay isang napakalakas na driver sa crypto. Ang balitang ito ay nagbibigay po ng bullish rebound sa kumpiyansa ng marami matapos ang mga nakaraang linggo ng pag-aalinlangan. Ang tagumpay po ng CEO ay tagumpay ng kumpanya. At ang tagumpay ng kumpanya ay direktang konektado sa utility at adoption ni XRP. Kaya sa aking opinyon, ang balitang ito ay napaka-positibo. Sa gitna ng lahat ng panggigipit ng SEC, nagawa ni Brad na itaas ang bandila ng Ripple sa isa sa pinakamataas na
plataporma ng edukasyon at negosyo sa mundo. Pinapakita po nito na ang quality over hype ay nagbabayad sa huli. Ang pagiging Business Leader of the Year dito ni Brad ay isang patunay na ang kanyang vision para sa XRP Ledger ay hindi lamang po panaginip kundi isang plano na kinikilala na ng mundo. Kaya kung ako po ang tatanungin, ang simula ng tinatawag nating masasabi kong ito po ang simula ng tinatawag nating institutional acceptance phase. Kapag ang mga pinuno natin ay kinikilala na bilang mga icon ng industriya, ang susunod na dadaan ay ang malawakang paggamit ng kanilang produkto. Kaya ngayon po, taong 2026 ay maaalala natin. Yan, April 2026 ay maaalala natin bilang ang buwan kung saan ang Ripple CEO ay formal nang pumasok sa Hall of Fame ng mga global business leaders. At sa kabuuan, ang parangal na ito para kay Brad ay isang paalala sa ating lahat na ang pundasyon ng Ripple ay matibay. Sa ilalim po ng kanyang pamumuno, ang Ripple ay hindi lang nakaligtas sa mga pagsubok, kundi lalo pang lumago at naging standard sa global finance. Ang Harvard Business School ay hindi po nagbibigay ng awards sa mga flukes o tsamba lamang. Ibinibigay nila ito sa mga taong tunay na nagbabago ng mundo. Kaya asahan po natin na ang balitang ito ay magsisilbing inspirasyon hindi lamang po sa Ripple team, kundi sa lahat ng naniniwala sa technology ng blockchain. Kaya manatili po tayong alerto sa mga susunod na updates, lalo na sa mga partnerships na posibleng lumabas matapos po ang event na ito. At ngayon ay mag-technical analysis update po tayo dito sa daily chart time frame ni XRP. At kung mag-zoom out po tayo ay meron po tayong isang triangle pattern dito na nabuo. Isa po itong symmetrical triangle pattern kung saan ay sa loob nito ay dito naglalaro ang presyo ni XRP. Yan, matagal-tagal na siyang naglalaro dito. At ngayon ay lumalapit na po siya dito sa itaas na bahagi ng ating triangle pattern. Kaya inaasahan po natin na kung pag makakaranas po siya ng breakout sa upper portion na ito, yan, asahan po natin ang kanyang pag-akyat. Yan, possible po na aakyat siya. Pero syempre, yung mga kulay green na linya na yan ay mga resistance na haharang po sa kanyang pag-angat. Pero kung may sapat naman po talaga siyang momentum para umangat, is magagawa niyang lampasan ang mga harang na yan. At yan, maliban po dyan is hindi pa rin po nawawala yung kanyang posibilidad na pagbagsak. Kasi kung pwede siyang umangat, syempre pwede rin po siyang bumagsak. At syempre, yung nagsisilbing harang natin ngayon is meron po tayong minor support dito sa 1.3833 na isang horizontal support. Pero kung pag nabasag po yan is yung sunod na support natin is yung lower portion ng ating triangle dito. Pero kapag nabasag ito, ayan, asahan po natin na babagsak siya hanggang dito sa 1.3211. Which is malabo pa naman na mangyari. Kasi kung titignan po natin, yung ating dalawang indicators dito, yung ating Hall's indicator ay kulay green. Kaya ibig sabihin ay bullish pa rin ang kalagayan ng XRP. At ganun din yung mga QQE bars natin dito. Kulay blue. Ayan, kulay blue, bullish signal na rin po yan. Kaso, yung base sa mga sukat ng ating mga QQE bars dito is medyo mahina po yung ating bullish momentum dito. Hindi katulad ng dito sa bahagi, kanyang naging pag-akyat dito. Malakas po talaga ang bullish momentum natin dito. Pero nung nauntog po siya rito sa ating minor resistance dito sa 1.4828, dito na po nang hina yung kanyang bullish momentum, kaya nagsa-sideways po siya. At mukhang wala pong pagbabago yung ating bullish momentum dito. Talagang halos mapapansin natin na medyo parang yung sukat nila is medyo hindi po nagkakalayo. Kaya mukhang magsa-sideways po tayo or magpapatuloy po tayo sa paglalaro sa loob ng ating triangle pattern dito.
Ayan, yan po ang ating technical analysis update sa araw na ito dito kay XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.